What you say in Bungeon curve, it is a plan that represents the areas of a station as functions of draft. So, kung na-try natin yung KN curves, ang KN curves naman ay yung function of yung tawag doon, GZ along function of draft. Sa Bungeon naman ay, example, this is the graph na nakikita natin. Wait, hindi siya naka. Kung ang binago. So, dito naman yung draft. So, kung ano yung draft nyo dati, 0, 0.5, 1, 1.5, 2, in terms of areas. So, kung ano yung maximum area na nakuha nyo at maximum draft, doon din ang dapat yung maximum areas dito. So, 5, 10, 15. Marami daw tanong pagka. Ayan. Parang ganun po ang mangyayari per, ano po ito? Per station. Example, this is station 1. So, ito yung curve. At station 1, at 0 draft, ito yung area. At station 1, at draft 0.5, ito yung area. At station 1, at draft 1, ito yung area. Ano pa, sir? Okay? So, ganito po ang mukha niya pag ito po yung input ninyo sa Excel file. So, from example, from AP or from F perpendicular at waterline 0, ano yung area na yon? So, to find the area is yung ginawa nyo last time, naka-region pa siya, then you get the mass properties. So, yun, pag naka-mm squared, i-convert nyo na lang to square meters. Kasi naka-square meter ang area natin. So, ganito po ang mukha ng inyong data. So, from AP to FP, then kasali po yung half stations dito. Ilalagay nyo ang waterline 0, waterline 1, 2, 3, 4, 5. Ilan ba yung waterline ninyo doon? Waterline 6, di ba yun? So, yun. Kung ano yung area na sample. This is body plan. Sample, this is example, this is station FAP. So, kung ano yung area dito at waterline 1, yun yung input ninyo, area. At waterline 1, draft 1. Yes po. And next, at waterline 2, yan naman. So, waterline 2, draft 1, draft 2. Pero siya pa rin ay AP. Full AP. Next. Waterline 3. So, draft 3, waterline 3. So, ito yung half perpendicular. Naintindihan ko ba ang gagawin dito? Naintindihan yun? So, yun. After that one, pag natapos kayo per station, ilalagay nyo siya sa profile view. So, pag nilagay nyo siya sa profile view, ganito po ang magiging mukha niya. Yes po. Yes, Carnel. Ba't hindi ko pa yun natin? Carnel, bakit? Napindot lang po, sorry po. Okay po. Wait,
Asan yung plan nila, Charlene? Teka lang. Yan. Ganito po ang magiging mukha niya. So, kanina, isang station lang ang ginawa natin. Tapos, pinaghihiwalay po natin siya. Ano po? So, this time, ilalagay natin siya sa profile view. So, kopyahin nyo na lang yung profile view nyo sa lines plan. And then, kung ano yung line, usually naka-slope po siya. Naka-slope siya kasi nga increasing po yung draft, increasing po ang area per draft. Ito po. So, example, kung nung nakuha dito sa AP, ano yung line dito kasi ang magiging result nga niya ay slope or parabola. Ilalagay nyo siya sa station AP, ilalagay nyo siya dito. So, pag nagawa naman kayo sa station 1/2, then ilalagay ulit dito. So, walang chance na lalagpas yung inyong line or yung slope na yan. Because, again, ang magiging interval from station to station is the maximum area. For example, the maximum area will be on the midships or from 4 to 6 midships. Kasi nga po, malapad po dito sa midship. So, doon nag-occur ang maximum area sa midships. So, kung ano yung maximum area sa midships, din po magbabase ang inyong interval para hindi siya lalagpas. So, there's no chance po na lalagpas yung line or yung curve dito sa station. So, madali na lang to kasi 'di ba nag-KN curves na kayo, then may data kayo doon sa area ata. Area ba yun? Oh, may data na kayo doon. Pero ang ginawa nyo doon is naka-incline lang siya. So, tanggalin nyo yung inclination, then kunin nyo na lang yung area per station, per draft. So, ilalagay nyo siya dito. Okay? So, again, there's no chance na lalagpas yung line per station. So, i-assume ninyo or hahanapin nyo muna yung maximum area which is on the midships, of course. Then, yun yung magiging basehan ninyo sa interval per station. Example, ang area sa waterline 6, that's the maximum draft at midships or at station 5. Example, 4,000 square meters. So, of course, ang inyong maximum area per station dito is dapat 4,000 din. Example. So, isahin ko muna isang draft. So, dapat 4,000 din to. 4,000. Example, may kayo, take 1,000, 2,000, 3,000. Okay, so pag nag-drawing kayo dito, yan, hindi na po siya lalagpas. So, minsan, pag nasa ibang station kayo hanggang dyan lang, okay lang. Basta hindi lang po siya lalagpas. Okay. Mamaya. Okay po, may tanong kayo dito. So, yun yung gagawin ninyo ha sa inyong time. Then, ito yung last na plan na hinahanap ko sa inyo sa intact stability. Hindi pa pala yung last is yung ating inclining experiment. So, yun. If walang tanong, teka lang muna ha. Pupuntahin mo namin yung Chansey. So, break muna kasi pupunta muna kami sa Chansey. Okay po.